Isang mapagpalang araw po, mga minamahal na mga kaibigan. Ito po yung lingkod si Pastor Josh Aniban. At akin po kayo welcome sa ating mong programa na Purpose Discussions, kung saan we're all learning to pray, prove, practice, and proclaim kung ano po ang binabanggit ng salita ng Diyos. And welcome po tayo sa first quarter ng ating pong Sabbath School lesson. At welcome po mga kapatid, mga kaibigan sa year 2026, kung saan tayo pong lahat ay may panibagong taon na naman na matututo sa Panginoon at mag-aaral ng kanyang banal na salita. So ang atin pong lesson ay napakaganda ngayon pong pasok ng taong ito, na mamaya po ay atin pong umpisa ang pag-aralan. But anyway, kung saan po kayo nanonood na mga pages, live po tayo sa mga sumusunod na pages. Ito pong Purpose Discussions Facebook page. Yan po sa YouTube channel, Poimen Joshua's Reflection. Live din po tayo sa AWR Metro Batangas, AWR Southern Tagalog, at dito po sa distrito na inyong lingkod, Southern Quezon 1 District. So kung saan man po kayo nanonood, kayo po ay welcome, and I hope and I pray na tayo po ay, as we deal with another lesson, series of lesson ngayong first quarter, tayo po ay mas lalong mapapalapit sa Panginoon at may kita po natin kung ano po yung kanyang naisituro po sa atin. Kung mapapansin po ninyo, hindi ko po kasama ngayon sina Pastor Erniel and Pastor Medina. Maybe sa mga darating po ng mga Pastor Erniel Medina at Pastor Ishmael Ferry, hopefully sa mga darating po na lessons po natin ay makakasama po natin sila para sa patuloy na pag-aaral po ng ating lesson. So, ang lesson po natin for this first quarter ay may pamagat na Uniting Heaven and Earth, Christ in Philippians and Colossians. So basically, ang pinakang sentro pa rin po ng ating lesson and will always be ay si Jesus Christ. At hahanapin po natin siya. Ang focus po ng ating lesson ngayon ay sa liham po ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippians at saka sa mga taga-Colossians. So tingnan po natin kung ano po ang ituturo sa atin ng Panginoon. So for the lesson 1, ang title po nito ay Pinag-uusig subalit hindi pinababayaan. So before we start sa atin pong lesson, tayo po'y manalangin. Mapagmahal po na yung Panginoon, amin pong idinadalangin na gagabayan niyo po kami sa pag-umpisa na aming pag-aaral para sa taong 2026 sa amin pong Sabbath School lesson. Idinadalangin po namin na tuturuan kami ng banal na Espiritu at patuloy po namin makikita ang mga lessons, mga practical lessons na makakatulong sa aming pananampalataya. Salamat Panginoon na gagabayan niyo po kami sa pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, welcome po sa ating Purpose Discussions. If bago po kayong tune in, kayo po aming malugod na tinatanggap. And we would like to ask for your favor, mga minamahal na mga kaibigan, mga viewers, na i-share po natin yung link kung saan po tayo nanonood para marami po makikinabang ng ating pag-aaral. And also, if you want the outline, yung outline po na ating ginagamit dito ngayon, yung nakikita niyo po sa screen, i-click nyo lang po yung caption dyan po sa video na ito para mapupunta po kayo sa website kung saan nyo po madadownload yung ating mga outlines for Sabbath School lesson. Yung ginagamit po natin dito sa Purpose Discussions. So, puntahan nyo lang po yung caption dito and then click the link at dadali na po kayo sa ating website. So, continuing on, pinag-uusig subalit hindi pinababayaan. Ito po yung ating lesson 1 para po sa first quarter po ng ating lesson. So, sabi po sa Philippians chapter 4, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. So, napakaganda po itong verse. Napaka-exe ng verse na ito, pero isa sa mga paborito ko actually na verse from the Bible sa sulat po ni Paul na ipinapakita po sa atin that in every day ng buhay po natin, in every situation, we have a choice na tayo po yung magalak sa Panginoon, mga kapatid. At yung kagalakan ay hindi po naka-base sa kung ano yung meron tayo, kung ano yung hinaharap natin, kung ano yung sitwasyon natin. Kundi sabi ito, magalak kayong lagi sa Panginoon. So ang basis ng joy, yung basis ng pagre-rejoice, ang kaligayahan, ay ang Panginoon. Kaya when we have God, we have all the reasons to be joyful sa Panginoon. So sa buong trimester pong ito, ay atin pong pag-aaralan ang buhay ni Pablo bilang isang bilanggo sa Roma, kasi nung sinulat po niya yung Philippians and Colossians, siya po ay nakabilanggo during that time. So sa kabila po ng kanyang pagkakakulong,
Sumulat po si Pablo ng mga inspiradong liham sa mga taga-Pilipos at taga-Colosas. At ang tanong dito ay bakit tinawag ni Pablo ang kanyang sarili na bilanggo ni Kristo Jesus sa halip na bilanggo ng Roma? Ano yung mga basis po niya? Then, paano niya ginagamit ang kanyang panahon sa bilangguan bilang sugo sa mga tanikala? So, anong ibig sabihin nito? Ano yung ibig sabihin ni Pablo sa mga bagay nito? And then, dito po tutuklasin po natin yung mga inspiradong aral mula po sa mga liham na ito at kung paano po tayo makakahugot ng lakas sa gitna po ng mga paghihirap at mga pag-uusig sa buhay. So, napakaganda nitong ating lesson, mga kapatid. Very practical and makaka-relate po tayo sa ating Sabbath School lesson. So, ito po yung 4Ps ng ating pong lesson for lesson 1 ngayong first quarter. Ang unang P po ay pribilehiyo ng pagiging preso ni Kristo. Preso pero pribilehiyo. Number 2, pangunguna ng Espiritu Santo sa pagmimisyon. Number 3, pagpapalaganap ng payak na ebanghelyo. At number 4, pamamahala at pag-organisa, banal na mandato. So tingnan po natin mga kapatid yung mga nilalaman ng mga puntos na ito para sa ating ikalalago sa pananampalataya. So point number 1, pribilehiyo ng pagiging preso ni Kristo. So ano bang ibig sabihin ni Pablo dito? Tingnan po natin yung layunin at saka yung tunguhin ng ibig sabihin na tayo po'y preso ni Kristo. Sabi po sa Philippians 1:13, si Pablo po nagsasalita, sa ano pat ang aking mga talikala ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng palasyo at sa mga iba pang dako dahil kay Kristo. Kumbaga, pag sinabi ni Pablo na siya ay preso o siya ay dito, nakakulong kay Kristo o preso ni Kristo, sinasabi niya na lahat ng nangyayari sa buhay ko is ordained by Him para lahat ng madaanan ko, lahat ng mapuntahan ko, anuman ang aking maging sitwasyon kalagayan, ito ay para at dahil kay Kristo. So, nandun po yung goal. Nasa-set po sa isip niya po sa Pablo yung goal, yung layunin, kung bakit po siya nakatanikala. Ano po, hindi siya nakatingin sa tanikala na nakatali sa kanya, sa tanikala ng Roma, kundi nakatingin siya na kahit ako may tanikala, ang purpose nito ay para kay Kristo. Para itong, kung nakukulong ako dito, ay di yung magiging mission field ko, ay di yung mga sundalo na nagbabantay sa amin, yung mga nakakulong, nakasama ko, sila may papakilala ko sa kanila si Kristo. Ano po? Another thing sa Ephesians 3 verse 1, dahil dito akong si Pablo na bilanggo ni Kristo, Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil. So, ang treatment niya sa buhay niya ay hindi ako man ay makulong, o ano man ako may talian ng talikala, hindi ako preso na nagtalikala sa akin, kundi ako ay bilanggo ni Kristo. At dahil bilanggo kay Kristo, yung puso ni Kristo magiging puso ko, yung buhay ni Kristo magiging buhay ko, yung passion ni Kristo magiging passion ko, yung gusto niyang iligtas, magkakaroon din ako ng desire na iligtas. So, pag sinabing bilanggo ni Kristo, ang layunin po at saka yung tunguhin ay patungo rin po sa paraan ni Kristo. Ibig sabihin ay para sa ikaliligtas ng iba. And then, diniin pa po ito sa 2 Corinthians 4 verse 7, ngunit naglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kapangyarihan ay maging sa Diyos at huwag sa aming sarili. So, dito pinapakita na po sa Pablo na whatever situations that we have, ano man yung hinaharap natin sa buhay, ang purpose nito ay para madakila yung kapangyarihan ng Panginoon. At lahat ng luwalhati ay ibabalik sa Panginoon. So, the privilege of na pagiging preso po kay Kristo, mga kapatid, una, nilalagay tayo sa isang estado ng pamumuhay, isang estado ng pananaw na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. It's a privilege. Kasi yung ang treatment nga na po sa Pablo ay tayo isang sisidlang lupa. Itong sisidlang lupa na ito ay marupok, maraming kahinaan, maraming problema. But praise the Lord for the privilege na maging instrumento tayo para mailapit ang iba sa Panginoon. And then, another privilege is, kahit na tayo ay hindi karapat-dapat, ginagamit tayo na paraan ng Diyos para makapagligtas ng iba. So, yun yung pribilehiyo ng pagiging preso ni Kristo. Yun yung naglalaro sa isipan ni Apostle Pablo nung binanggit po niya na ako ay bilanggo ni Kristo.
Hindi dahil sinasaklawan siya sa kanyang mga desisyon, hindi siya pinapangunahan o kinokontrol, kundi nakikita niya yung buhay niya na isang pribilehiyo na makapaglingkod, isang pribilehiyo na maging instrumento kahit na sa anumang sitwasyon ng buhay. So kagabi, sabi nga po sa God's Amazing Grace, page 187, sulat po ni Ellen White, ganyan ang salitang isinulat ni Pablo na matanda na, isang bilanggo ni Hesukristo, mula sa kanyang piitan sa Roma na nagsisikap na ilahad sa kanyang mga kapatid ang hindi masayod na kayamanan ng mga kayamanan ni Kristo, ang kayamanan ng biyaya na malayang iniaalok sa mga nahulog na anak ng tao. So, yung mindset ni Apostol Pablo, ang gusto nating makuha dito, yung mindset ni Pablo na kahit ano man ang sitwasyon ko sa buhay, magsisikap ako na ilahad sa lahat ng tao, sa kahit sino man aking makasalamuha, yung hindi masayod na kayamanan ni Kristo. Ano po yun? Yung biyaya, yung pagliligtas, yung pagmamahal na ibinibigay niya sa lahat ng taong nagkasala. Kahit sino, walang pinipili. Ano po? So that's a privilege, mga kapatid, para sa ating lahat. So ito po yung mga prinsipyo makukuha natin sa point number 1. Una po, ang ating pong kalagayan sa buhay, maging ito man po'y kalayaan o tayo po'y nakatanikala, o nakagaya ni Pablo, nakakulong, ay dapat tingnan sa ilalim ng soberanya ni Kristo, hindi ng tao. So madalas sa temptation po sa atin kapag naharap tayo sa hindi magandang sitwasyon o masalimuot na sitwasyon, inconvenient na kalagayan, sometimes nakikita natin to sa konteksto ng tao, sa mata ng tao. And nalilimutan natin na kahit na tayo ay nasa hindi magandang kalagayan, the mission still goes on. At kung tayo po ay bahagi ng mission ng Panginoon, ano man yung dumating sa buhay natin, saan man tayo dalhin ng pananampalataya po natin, kagaya ni Pablo, yun po ay inilalaan ng Diyos para tayo po ay maging instrumento niya, para magampanan po natin yung kanyang gawain. So tatandaan natin, mga kapatid, any situations that we have can be a privilege para maging kamanggagawa po ng Panginoon. Sunod po na prinsipyo dito, walang pader o tanikala ang makakahadlang sa paglago ng ebanghelyo kung ang puso ng lingkod ay nanatiling tapat. So si Apostol Pablo, nung siya ay nakakulong, hindi rason ako'y nakatanikala, ako'y nakakulong, hindi ko alam kung kailan ako lalabas. Hindi siya pumunta sa ganung side. Ang pinuntahan po niya yung side na kahit nakakulong ako, gagawin ko yung magagawa ko. So marunong ako sumulat, susulat ako sa Philippians. Susulat ako sa mga taga-Colossus, sa mga taga-Ephesians. Yung mga tao dito, habang nandito ako, pangangaralan ko, isi-share ko ang gospel. So, walang pader o walang tanikala po makakahadlang kung yung atin pong katapatan ay nasa Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng buhay, gagampanan po natin ang ating gawain. Then pangatlo, ang ating pag-uugali sa gitna ng pagsubok, ang pinakamabisang patotoo na maaaring makapagpabago sa buhay ng mga nasa paligid natin. So si Apostol Pablo, nung siya po'y nasa bilangguan, maraming tao ang nakakilala sa Panginoon. Maraming tao na convert. Even yung gwardiya, yung mga gwardiya na nagbabantay sa kanya, they have come to their senses na meron nga palang Panginoon at meron palang Kristong dumating para tubusin ako sa aking mga kasalanan. So, yung ugali ni Apostol Pablo na hindi lang basta matiis, hindi lang enduring, hindi lang persevering, kundi nandun yung kanyang positivity sa Panginoon, yung pagiging optimistic na ang Diyos ay hindi siya pababayaan. Mahirap pa ng sitwasyon ko ngayon, pero ang Diyos ay kasama ko at ginagamit ako ng Panginoon kahit sa lugar na mahirap, kahit sa mahirap na inconvenient na sitwasyon, ginagamit ako ng Panginoon. So yun po yung mindset na Apostol Pablo. Yun yung kanyang iniisip na ako ay preso ni Kristo at para sa akin ito'y pribilehiyo. And then panghuli po na prinsipyo sa point number 1, ang di masayod na kayamanan ni Kristo ay higit na nararanasan at naibabahagi kapag tayo ay nasa punto ng ating pinakamalaking pangangailangan. Totoo naman po talaga, mga kapatid. Ito yung reason kung bakit ang Diyos ay siya talaga yung nagsusustain. And kapag sinustain niya tayo, yun po yung enough na tayo magiging dependent sa Kanya. Kasi kapag lumabis, minsan nagkakaroon tayo ng tendency na maging independent sa Panginoon. At once na tayo naging independent sa Panginoon, na kumakawang din po yung ating pagkakahawak, even yung ating pagiging involved sa mission ng Panginoon. So, mga minamahal na mga kapatid, tinuturuan po tayo na yung pagiging preso kay Kristo, yun po ay
isang paraan ng Diyos para tayo po ay hindi malayo sa Kanya, yung ating sarili ay hindi magkakaroon ng gap sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. At inaalaw ng Diyos yung mga situations ng buhay, yung mahirap na kalagayan ng buhay, para lalo tayong lalapit sa Kanya at mas lalo niya tayong magagamit. Magiging patotoo yung buhay natin para ma-witness ng mga tao na totoo pala, no? Kahit pala anong sitwasyon ng buhay, basta may Panginoon ka, ay you have everything. Kumbaga magagampanan mo pa rin yung iyong tungkulin. So that is point number 1, pribilehiyo ng pagiging preso ni Kristo. So, ang pwede natin maging question sa ating pong Sabbath School lesson, sa group discussion, ay ito po. Pagsisiyasat, sa paanong paraan mo magagamit ang iyong kasalukuyang tanikala. So, sitwasyon, pagsubok, problema, mga limitasyon, kalusugan, pananalapi, o personal na pagsubok. Sa paanong paraan mo magagamit ang iyong kasalukuyang kalagayan upang maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa mga taong hindi mo sana maabot kung wala ka sa ganong kalagayan. So, in-establish nga po sa atin, any situations that we have, inalaw yan ng Panginoon kasi may purpose. Ang purpose is magamit pa rin tayo ng Diyos to be channels of His grace dun sa mga tao na kailangan ng kaligtasan. So, ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, habang ina-analyze natin yung buhay natin, yung kalagayan natin, paano kaya yan magagamit ng Diyos? Para through that experience na meron tayo ngayon, magiging channel yan ng grace para sa mga tao. Di ba? Napakagandang tanong ito, and I think it will kickstart sa atin pong pag-uusap sa atin pong Sabbath School lesson. Point number 2, mga minamahal na mga kapatid, ay pangunguna ng Espiritu Santo sa pagmimisyon. So, meron tayong ngayon, yung sa tema po ng ating I Will Go, na promo po ng ating church from the General Conference. Ang ating pong salitain ay grounded in the Bible, focus on the mission. So yan po yung ating pinakang salita. Ngayon, ang inyong lingkod po ay para may i-apply contextually sa distrito, nilagyan po natin ng mas maging relatable siya. So, grounded in the Bible, grasping the mission, and then guided by the Holy Spirit. Kasi ang reality, mga kapatid, tayo man ang pagiging grounded sa Bible at pagiging focus sa mission ay nangyayari po yan kapag tayo po ay ginagabayan at talagang nagpapasailalim sa paggabay ng Banal na Espiritu. So tingnan natin, ano ba yung pangunguna ng Espiritu Santo sa pagmimisyon? So ganito po kumikilos ang Banal na Espiritu. Sabi po sa Gawa 16 verse 9. At isang pangitain ng napakita kay Pablo sa gabi, may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo na namamanhik sa kanya at sinasabi, tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami. So, ang Holy Spirit, kung bilang guide natin sa mission ng Panginoon, magbibigay siya ng mga pangitain, even mindset, even longing na tayo po ay makapunta sa mga tao, makapag-share ng gospel. So, when it comes to passion sa mission, mga kapatid, yan po ay hindi self-generated. Yan po ay inilalagay sa atin ng Banal na Espiritu. So, in the context of Pablo, talagang mismo ng Holy Spirit, through vision, sinasabi sa kanya na pumunta ka sa Macedonia kasi may mga tao doon na nangailangan ng kaligtasan. Ganun din sa atin, mga kapatid, ngayon. Tayo po ay binibigyan, everyday we are in the mission field, at lahat tayo ay ini-inspire ng Holy Spirit kung sino at kung saan tayo po ay gagamitin ng Panginoon. So sabi naman po sa Gawa 16:14, at isang babaeng nangangalang Lydia na tagalungsod ng Tiatira na nagtitinda ng telang kulay ube ay nakinig sa amin. Binuksan ng Panginoon ng kanyang puso upang makinig sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. So, when yung mga tao, kinikilo sila ng Holy Spirit. Even before ang isang missionary ay pumunta sa tao na yun, nandun na yung Holy Spirit gumagawa na. Pag nagsalita yung missionary, siya yung nagbibigay ng inspiration. Yung Holy Spirit ang nagbibigay ng understanding doon sa tao na ikinig. Siya yung nagbubukas ng puso at isipan para ma-relate nila yung sarili nila at matanggap nila yung mensahe ng Panginoon. So, nangungunang Holy Spirit, mga kapatid. It gives us the understanding na
wala na tayong dahilan para hindi gumawa kasi nauuna ng Holy Spirit. And then sinasamahan tayo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit pa ang tumutulong sa atin na makapag-share at yung mga tao na nakikinig ay makatanggap. So, si Pablo, malakas ang kanyang loob, matibay ang kanyang direksyon at matibay ang kanyang determinasyon na makapangaral kasi nga alam niya na nangunguna po yung banal na Espiritu. And then sabi sa Gawa 16:25, ngunit ng dako ng hating gabi ay nanalangin si Pablo at Silas at umawit ng mga himno ng papuri sa Diyos at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. So, isipin niyo ang sitwasyon. Sila nakakulong. And then, sinong preso ang makakaisip na pumuri sa Panginoon, umawit ng mga himno sa hating gabi? Probably kung papairalin yung kaisipan ng isang pagiging tao, matatakot sila, baka sawayin sila ng gwardiya, sabi maingay kayo. Hindi gano'n na kailan naisip. Bakit nalampasan nila yung gano'ng kaisipan? Kasi nagagabayan sila ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit mismo ang nag-inspire kay na Pablo at kay Silas na sila po'y umawit ng hymn at papuri kahit na sila nakakulong. Kasi nakikita ng banal na Espiritu na ready na yung mga tao sa preso na sila po'y tumanggap ng katotohanan. So at that night, kumanta sila, you know the story, lumindol, nagiba yung pader, at yung nabuksan, natanggal yung talikalan na Pablo. And then, nagkaroon ng pagkakataon na yung mga nakakulong ay napangaralan, na i-share yung gospel. Then, dumating yung bantay, iniisip ng bantay na wala na, nakatakas na yung kanyang mga bilanggo. So, he is about to kill himself. Ang sabi ni Pablo, huwag mong papatayin ang sarili mo kasi nandito pa kami. And then, doon na-open yung puso ng gwardiya na yon at yung buong sambahayan ay na-convert sa Panginoon. So, any situation can be a means, lalo na kung tayo po'y guided ng banal na Espiritu. Sabi nga po sa Education page 191, ito po ay bahagi ng supplemental notes na Ellen White, tingnan ninyo siya sa piitan sa Pilipos, sa Apostol Pablo, kung saan sa kabila ng kanyang katawang puno ng hirap, ang kanyang awit ng papuri ay bumasag sa katahimikan ng hating gabi. At ang bantay bilanggo na nakumbinsi sa katotohanan ng pananampalataya, iyon ay nagpatatag kay Pablo, ay nagtanong ng daan ng kaligtasan. At na-discover niya yung kaligtasan, natanggap niya yung kaligtasan kasama ang kanyang sambahayan. So, kumikilos ang banal na Espiritu in any situations and anytime na pwede pong ang bawat mga tao po ay makatanggap ng katotohanan. So, we are to be guided by the Holy Spirit, mga kapatid, lalo na po sa pag-mission po natin. Kaya mahalaga na lagi po natin pinagpipray every day na tayo po yung maging guided by the Holy Spirit. Kasi nga, lagi tayong nasa mission field, mga kapatid. Lagi tayong merong gagampanan na pangangaral sa iba't ibang bahagi ng buhay po natin. So ito po yung mga prinsipyong makuha sa point number 2. Una po, ang pagsasara ng pinto ng isang dako ay paghahanda ng Diyos para sa mas malaking pagbubukas ng pinto sa ibang lugar. So, di ba, yung tingnan niyo po yung ministry ni Pablo, mga kapatid, may times na nare-reject siya, may mga panahon din na parang nalilimitan siya sa isang lugar kasi ikinukulong siya. Pero maaring nag-close yun sa lugar na yun, pero kung saan siya dinala, yun ay nagbubukas ng pinto, yun ay open door para makapagpatuloy siya sa pangangaral. So, ang open door sa buhay ng isang mananampalataya sa nagmi-mission para sa Panginoon ay hindi naka-base sa convenience, hindi naka-base sa kung sino yung nagbubukas ng pinto, kundi tinitingnan ng nagmi-mission na saan man sila makarating, sino man yung makasalamuhan nila, malimitahan man sila sa isang lugar, kung saan sila sunod na makakapunta, yun yung open door para sa pagbabahagi ng kaligtasan ng Panginoon. Ano po? So, magsara man ng pintuan sa ibang dako, always think, kagaya ni Pablo, na magbubukas ang ibang lugar para sa gawain. Sunod po, ang ebanghelyo ay dapat dalhin sa mga sentro ng impluwensya upang mas mabilis itong lumaganap sa mga karatig bayang rehiyon. So, baliktad actually ang nangyari sa atin. Bagaman hindi tayo namimili ng paglilingkuran, pero madalas po ay nakatuon tayo sa mga rural areas. Kaya yung propagation ng gospel, medyo mabagal. So, si Pablo, naintindihan po niya na bahagi ito ng inspiration ng Holy Spirit, mga kapatid. Dinadala talaga siya ng Holy Spirit doon sa mga malalaking lugar, sa mga matataong lugar. So, kagaya po nung vision kanina na pumunta ka sa Macedonia. Ang Macedonia, mga kapatid, ay hindi isang maliit na lugar. Ito ay malaking syudad, malaking panahon ni Pablo. Very
impluwensya na lugar. So doon siya pinapunta ng Holy Spirit para mas mabilis yung propagation ng gospel. So, mga kapatid, hindi masamang mangaral sa rural areas. Pero I think it's about time na ang church natin ay maging open din sa pangangaral sa mga bayan. Maging bukas na tayo sa pangangaral sa syudad. Kasi yung impluwensya ng syudad ngayon, ng mga bayan, ng mga malalaking lugar, yun po ay nagdadala ng malaking impluwensya sa rural areas. Ano po, kailanman ang rural areas ay hindi po nagbibigay ng impluwensya sa urbans. So, kaya ngayon, bilang mga lingkod ng Panginoon, buksan natin ang ating isip mga kapatid na ang misyon ng Diyos ay hindi lang rural. Meron din po sa urban. At mas mabilis po ang pangangaral, ang direksyon ng pangangaral kung ang mga tao sa rural ay mapapangaralan po natin ng pabalita. Mas mabilis ang propagation ng gospel. So let's look at that in that way. Kasi si Pablo, nakita po niya, yun yung reason kung bakit gustong-gusto ni Pablo makarating ng Roma mga kapatid kasi nga gusto niya na mabilis yung pag-propagate ng gospel. Ano po, naiintindihan po yung Apostol Pablo. Sunod po na prinsipyo sa point number 2, walang pinipili ang biyaya ng Diyos. Inaabot nito ang mga mayayaman at negosyante, pati na rin ang mga simpleng manggagawa o kahit na ang mga tila kaaway. So, mga minamahal na mga kapatid, yung grace naman ng Panginoon, di ba? Wala naman tong, hindi naman choosy. Talagang kahit sino na pwede maligtas, ililigtas hanggat maaari. At yung gusto magpaligtas, may ililigtas. So, ang point lang ng Panginoon sa atin dito ay let's make use of any situations that we have, any place na malalagay tayo ng Panginoon. Let's make use of it para may propagate, may sulong natin ang gawain ng Panginoon. Even doon sa mga tao na seems critical, yung mga heretical sa mga sinishare natin, yung mga prejudice, yung mga taong gumagawa, even sa mga taong gumagawa ng paraan para pigilan yung gawain, yung tila mukhang kaaway, mga kapatid, sila rin po ay para rin sa kanila ang biyaya ng Diyos. So, wag nating lilimitahan. Wag tayong pipili ng lugar. Wag nating i-base sa sitwasyon yung pangangaral ng kaligtasan kasi hindi doon nakabase yun. Nakabase po yun sa Panginoon. Ano po? And then, ang pagpupuri sa Diyos sa gitna ng matinding paghihirap ay isang makapangyarihang paraan ng pagmimisyon na nakapagbubukas ng pusong matitigas. So, think of this on this way, na kapag tayo po nag-mission sa Panginoon at tayo ginagabay ng Holy Spirit, hindi tayo magpo-focus dun sa hirap, hindi tayo magpo-focus sa problema o sa pagsubok ng buhay. Kundi ang pagpo-focus natin ay yung kakayahan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Panginoon, na tulungan po tayo ano man ang sitwasyon ng ating buhay. Ito, kung meron tayong ganung mindset, meron tayong ganung atmosphere sa buhay po natin, pag nag-mission tayo sa Panginoon, ito po yung magiging paraan para sila po ay madala po natin sa kaligtasan. So yan po yung point number 2, pangunguna ng Espiritu Santo sa pagmimisyon. So ang pwede pati maging tanong mga minamahal na mga kapatid sa ating point number 2 for our class discussion sa ito. Paano natin matutukoy sa ating sariling buhay kung ang isang hadlang o saradong pinto sa ating mga plano ay aktual na pangunguna ng banal na espiritu patungo sa isang mas mahalagang Macedonia na kailangan nating tulungan. So, nakaka-experience tayo mga kapatid ng closed door sa buhay po natin. Pero ang tanong ngayon, paano natin makikita, masisense, na itong closed door na ito ay maaaring binubuksan ng Panginoon yung ibang pintuan para sa mas malaking gawain na magagampanan po natin. So mahalagang tanong ito mga kapatid kasi binabalance natin yung buhay po natin. Sometimes tinutukso tayo ng kaaway na nag-close na yung door, edi tapos na, nagawa ko na yung bahagi ko, sinubukan kong abutin, wala naman nangyari. Hindi po ganun mga kapatid. Sa pangangaral ng church, pag nagsara ang isang pintuan sa isang lugar, hindi ibig sabihin nun, tapos na yung gawain mo. Kundi may ibig sabihin nun, dinadala ka lang ng Panginoon sa isang lugar na bukas ang pinto at pwede kang makapangaral. So, mahalagang tanong ito. I hope na ito po yung nakatulong sa atin pagdating po sa pagbabalanse po ng ating gawain at mission sa loob ng ating iglesia at sa labas. Ano po? So, before we continue on sa point number 3, tayo po muna ay makikinig ng isang himig ng awitin.
maging ilaw na aakay sa iba't pananalig. Sana nating makita nila. Pag natapos na ang buhay sa mundong ito at tiningnan na nila ang buhay mo, lahat nawa ng bagay, lahat ay ng salaysay, maakay na wasilang sumunod ang lubusan. O sana lahat tayo ay maging tapat, na maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aakay sa iba't. O sana lahat tayo ay maging tapat, na maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aakay sa iba't pananalig. Sana natin makita nila. Ayan, purihin po ang Panginoon sa magandang himig ng awit natin narinig. Tayo po ay magkapatuloy sa atin pong point number 3 ng ating 4-piece discussions. Ang point number 3 po ay pagpapalaganap ng payak na ebanghelyo. So, tingnan natin kung ano po yung ibig sabihin ng payak na ebanghelyong ito. Sabi po sa Galatians chapter 1, 6-9 na ito, ako'y namangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit mat kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi nung una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, na ay hayaan siyang sumpain. So, ang tinutukoy na payak na ebanghelyo, mga kapatid, ay yung tunay na ebanghelyo, at yun pa walang iba kundi si Kristo, kung ano yung mga tinuro ni Kristo. So, ang sinasabi na Apostle Pablo ay hindi dapat natin baguhin o hindi natin i-divert o lagyan ng ibang flavor kung ano po yung meron sa ebanghelyo ng Panginoon. Kung mag-share tayo ng gospel, yung payak na ebanghelyo, simpleng ebanghelyo, at ang pinakasimpleng ebanghelyo po natin, wala iba kundi si Kristo at yung kaligtasan kay Kristo. So sabi ito sa Reflecting Christ, page 344, dito natin titingnan yung paraan ng pagsusuri kung yung ebanghelyo ba na ibinabahagi natin ay payak pa ba? Simpleng ebanghelyo na binahagi ni Kristo or merong halo na ba? Sabi dito, ang gawain ng higher criticism sa paghihimay, paghula at muling pagbubuo ay sumisira sa pananampalataya sa Biblia bilang isang banal na pahayag. Ang kapangyarihan ng isang mas mataas, mas dalisay at mas marangal na buhay ang ating dakilang pangangailangan. Sabi dito, napapaligiran ng mga gawain at impluwensya ng paganismo ang mga mananampalatayang taga-Kolosas ay nasa panganib na malayo mula sa pagiging payak ng ebanghelyo. Si Kristo ang pamantayan kung saan nila susubukin ang doktrinang inilalahad. Lahat ng hindi kawasto ng kanyang mga turo ay dapat nilang tanggihan. So ang point dito, mga kapatid, ay yung payak na ebanghelyo ay si Kristo mismo. So kung pag dumating ang isang katuruan, isang doktrina, at tayo po ay inilalayo
kay Kristo, nilalayo sa mga turo ni Kristo, ang mangyayari po sa atin mga kapatid, tayo pong lahat ay dapat po natin itong itakwil. Ang pinakang standard natin sa Ebanghelyo, sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa mensahe natin dinadala, ay walang iba kundi si Kristo. So para masuri natin, babalik po tayo kay Jesus Christ. So ito po yung mga prinsipyo na tinuturo po ng point number 3. Una po, hindi kailangang physical na naroon ng isang leader. Ang pagmimisyon ay pinaka-epektibo kapag ang mga nahikayat ay bumabalik sa kanilang sariling bayan upang magbahagi. So, pagdating po sa pagbabahagi ng payak ng Ebanghelyo mga kapatid, it is best na ito po'y unang sinishare kung saan ka naroon. Ano po? Bakit? Kasi may kita nila yung changes sa buhay mo. Yung dating ikaw, and then kung ano ka ngayon, dahil naranasan mo yung payak na Ebanghelyo, which is si Kristo, na bumabago ng iyong buhay. So, pinaka-epektibo po siya kasi nakikita nila yung abrupt changes, yung napakalaking pagbabago na naidulot ng Ebanghelyo sa iyong buhay. So, isang paraan po yun ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Yung sabi nga na Ellen White, you don't have to go in faraway places to be a missionary. Kung nasaan ka, dun ka magmimisyon. Sunod po, sa gitna ng modernong filosofiya, o higher criticism o tradition, ang ating ligtas na pananggalang ay ang paggamit kay Kristo at sa kanyang salita bilang batayan ng lahat ng aral. So, hindi natin basihan si pastor, hindi basihan ng elder, ang basihan po natin sa katotohanan at misyon ng Panginoon ay si Kristo. Ano po, yung mga doktrinang pinangahawakan natin, lahat po ay nakasalig lamang kay Kristo. And then sunod po na prinsipyo ay ang Ebanghelyo ay may kapangyarihang gibain ang mga pader ng antas sa lipunan at palitan ito ng pag-ibig na naglalakip kay Kristo. So kung talagang ang Ebanghelyo po na tinatanggap natin o yung mensahe na tinatanggap po natin ay sa Panginoon, mga kapatid, yung atin pong sineset up na pader ng lipunan, mga standard ng lipunan, matitibag po yan. And then yung atin pong even our own principles and yung pananaw po natin, mas-shape down po yan sang-ayon po sa nauugnay sa atin pong Panginoon sa Kristo. Yun po yung tunay na Ebanghelyo. Ano po? And sometimes, magkakaroon ito ng makikita mo talaga yung malaking kaibahan ng buhay ng isang tao na kay Kristo at buhay ng sanlibutan dahil po sa Ebanghelyo ng Panginoon. At talagang magkakaroon yan ng distinction, mga kapatid. And then sunod, na prinsipyo po dito, ang tunay na kumakatawan sa tagapagligtas ay makikitaan ng mga katangiang habag. Pansinin niyo ito, habag, kabaitan, kapayapaan ng loob, pagtitiis sa kanyang pang-araw-araw na buhay. So yun po yung bahagi ng mga tao po na nagpapalaganap po ng mensahe po ng ating Panginoon, ng Ebanghelyo. So ito po yung pwede nyo maging tanong sa point number 3. Ang una po, paano natin mapapanatili ang pagiging payak ng Ebanghelyo or simplicity of the gospel sa gitna ng napakaraming komplikadong impormasyon, makabagong filosofiya at mga kultura na nagbibigay ng pressure sa paligid po natin ngayon. So mahalagang tanong po ito kasi sometimes, imbis na yung gospel yung maka-impluwensya, yung gospel ang nai-impluwensyahan ng mga komplikadong mga impormasyon. Lalo na ngayon, ang dami mga fake news sa social media, ang dami mga tinuturo ng mga maling doktrina, sometimes ina-adapt sa loob ng church. Kailangan natin itong mapag-aralan, mga kapatid. So, pag-isipan natin, paano natin mapanatili yung simplicity of the gospel na hindi ito mahaluan ng mga maling aral o maling pananaw, filosofiya, sa kabila po na ito po yung laganap po sa panahon po natin ngayon. Okay po? So, that is point number 3, pagpapalaganap ng payak na Ebanghelyo. So proceed po tayo sa point number 4, pamamahala at pag-oorganisa. Ito po yung banal na mandato. So bahagi po ng gawain ng iglesia, na kahit na tayo po ay pinag-uusig, ay meron tayong mga pagsubok along the way, hindi po nawawala yung stewardship, yung stewardship and governance, and then yung organization ng church natin. Hindi po yun nawawala sa hulog. So tingnan natin, pamamahala at pag-organisa ng isang banal na mandato.
Sabi po dito ito yung example po ng paraan ng pamamahala at pag-organisa. Itinuro po sa panahon ni Jethro, ni Moses rather, tinuro ni Jethro sa kanya, Exodus 18:13-27. Sabi dito, ngayon, makinig ka sa akin, bibigyan kita ng payo at sumaiyo nawa ang Diyos. Ikaw ang magiging kinatawan ng bayan sa harap ng Diyos at dalhin mo ang kanilang mga usapin sa Diyos. Ituro mo sa kanila ang mga batas at ang kautusan at ipaalam mo sa kanila ang daang nararapat nilang lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito, ipipili ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan, gaya ng mga may takot sa Diyos, mga lalaking mapagkakatiwalaan at mga napupuot sa suhol. Ilagay mo ang mga lalaking iyon na mamumuno sa kanila, mamumuno sa libo-libo, sa daan-daan, at sa 50 at sa 10-10. Hayaan mong humatol sila sa bayan sa lahat ng panahon. Bawat malaking usapin ay dadalhin nila sa iyo, ngunit bawat munting usapin ay sila magpapasya upang maging mas madali para sa iyo at magpapasan silang kasama mo. Kapag ginawa mo ang bagay na ito at iyon ay iniutos sa iyo ng Diyos, ikaw ay makakatagal at ang buong bayan ay uuwing payapa. So, dito po sa context na sa concept na ito na binigay ng Panginoon through Jethro, ay itinuturo po sa atin yung essence po ng pamamahala at pag-organisa. Ano po yun? So sa pamamahala at pag-organisa, meron pong kinatawan ng buong bayan ng Panginoon, and then lahat ng tao, lahat na makakatulong sa gawain, tinuturuan po ng mga pamamaraan, mga batas, kautusan ng Panginoon. At sila po ipinapakita kung ano po yung dapat gawin. So, kung mapapansin niyo po yung context ng church natin, puro ganun po yung setup. As much as possible, ini-educate, tinuturuan, ino-orient kung ano po yung ating gagampanan, kung ano yung pwedeng gawin para sa Panginoon. And then, meron talaga tayong tinatalaga ng mga leaders, kung saan itong mga leaders na ito ay may kakayahan, may takot sa Diyos, at mga talagang ginagawa kung ano po yung pinakamabuti. So, yun yung very essence ng pamamahala at pag-organisa ng Panginoon. Kasi, doon nagpapatuloy yung mission ng Panginoon. Kung imagine niyo kung yung church po natin ay walang namamahala, walang leaders, wala tayo, strike anywhere tayo, wala tayong focus, wala tayong direction. So, ang church natin ay nanatili yung focus sa mission, nagiging grounded tayo sa Bible, at lagi tayo nagsisik ng guidance ng Holy Spirit kasi we are united and we are organized ng Panginoon at pinamamahalaan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating po mga leaders. So, ito po yung binabanggit sa Acts of the Apostles, page 91. Ito po yung dahilan kung bakit may kailangan ng pamamahala, pag-organisa. Ang iglesia sa Jerusalem ay magsisilbing modelo para sa pag-organisa ng iglesia sa bawat iba upang iba pang dako kung saan ang mga mensahero ng katotohanan ay makakaakay ng mga mananampalataya sa Ebanghelyo. So, ang reason kung bakit pinapanatili po natin yung organization and leadership, governance sa loob ng church po natin, para pag may nako-convert, madali sa atin yung mag-educate, madali sa atin yung magturo sa kanila, madali sa atin yung mag-shape down kung paano po sila iinog sa loob ng iglesia po natin. Ano po? So, nandun yung pamamaraan ng Panginoon para walang maging ignorante sa loob ng church. Sabi po sa ibang supplemental notes sa Ellen White, dito ay inihahayag ang mga rurok ng tagumpay na maaari nating maabot sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga pangako ng ating Ama sa Langit kapag tinutupad natin ang kanyang mga hinihingi. Sa pamamagitan ng meriton ni Kristo, tayo ay may koneksyon sa trono ng walang hanggang kapangyarihan. So, dito nagiging malinaw sa atin na yung pamamahala at pag-organisa ay it all happens kasi ito'y bahagi ng requirements ng Panginoon sa iglesia. Ano po? At parang iglesia po natin ay makapagpatuloy sa gawain, mahalaga po na binavalue po natin yung governance, yung stewardship, at the same time yung organization ng ating iglesia. So, ito po ay hindi man-made, itong ganitong concept, kundi ito po'y bahagi ng gawain ng Panginoon. Kaya pansinin po niyo kahit gaano karaming pagsubok ang dumating sa church po natin, sabi nga na Ellen White, the church may seem about to fall, but it will not fall. Bakit po? Kasi inorganize na ito ng Panginoon. At pinamamahalaan tayo ng Panginoon through our leaders, na hindi naman perfect yung mga leaders, pero we can say na
tinutulungan sila ng Panginoon na magampanan yung kanilang gawain. So ito po yung mga prinsipyo makukuha natin sa point number 4. Una, ang organisasyon ng iglesia ay hindi lamang imbensyon ng tao, kundi isang sistemang itinalaga ng Diyos upang mapangalagaan ang kawan at mapalawak ang misyon. So that is the purpose of ng pamamahala at organisasyon. Ano po yun? Mapangalagaan ang kawan at mapalawak ang misyon, ma-advance ang gawain ng Panginoon. Sunod po na prinsipyo ay ang pagiging banal ay nangangahulugang ang bawat miyembro ay ibinukod ng Diyos para sa espesyal na layunin. Kaya mga kapatid, ano po, ang church natin ay hindi perfect, ang leadership ay hindi perfect, ang yung pag-govern sa church natin ay hindi ganun ka-perfecto kasi may mga erring people. And then yung organization itself is helping the church pero it's not perfect. So instead na atin po itong atakihin, instead natin po itong i-criticize. So tayo po'y bahagi ng iglesyang ito eh. Bahagi tayo sa mga banal na pinili ng Panginoon. Ibinukod para sa espesyal na gawain. Instead na atakihin natin ang leadership, atakihin natin ang organization, why not do something para po makapag-contribute tayo na magampanan pa rin natin ang ating church despite of imperfection. Kahit na may mga kahinaan, bakit hindi tayo gumawa ng effort? Ano po, sa tulong ng Holy Spirit, let's do our part to contribute something sa church po natin. Nang sa ganun po mga kapatid, hindi po nasasayang yung pagkapili po sa atin ng ating Panginoon. Sunod na prinsipyo po sa point number 4 mga kapatid, ang pagpili at pagsasanay ng mga tapat na leader ay susi sa pagpapanatili ng mga miyembro sa loob ng katotohanan. So bahagi po sa pamamahala at pag-organisa ng isang organization, ng church, mga minamahal na mga kapatid, yung meron tayong mini-mentor, meron tayong tinitrain para sa gawain ng Panginoon. Kaya, tama talaga yung sinasabi na Apostol Pablo na alisin na yung pagpapataasan, alisin na yung kompetensya, alisin yung pagkampihan, kasi we are one church. At hindi kapag tayo nakita ng mga tao na nag-excel, nakikita tayo ng mga tao na may potential, hindi dapat natin siya nakita sila as threat sa posisyon, kung nasa posisyon ka. Kundi, maging way yun sa'yo na, pinapakita sa'yo ng Panginoon na itong tao to, may potential to. Itong tao ito, malaking magagawin to sa gawain. Ipinapakita sa atin yun ng Panginoon so that we can be a means, kung tayo po ang nasa posisyon, we can be a means na hubugin sila para sa mga darating na mga panahon at generation, magtutuloy-tuloy yung gawain ng Panginoon. So, hindi po healthy sa isang church, sa isang church na pinapangunahan ng Panginoon na nagkakaroon ng spirit of competition, nagkakaroon ng inggitan, ng hidwaan, kasi nga na nararamdaman yung feeling of being threat. Ano po, hindi po dapat ganon. Sa halip ay inaalis yung ganung kaisipan, inaalis yung ganung pakiramdam, kundi ang magiging mindset ng lahat ng leaders, lahat ng gagamitin ng Diyos for governance and organization po ng church natin, ang isipin nila is to produce another leader so that kapag lumipas na yung panahon namin na kami as leaders, merong tatayong mga leaders na nanindigan, may prinsipyo, at hindi lumalayo sa kung ano po yung nais ng Panginoon. Ano po? So that is prinsipyo number 3. Sa pang-apat na prinsipyo mga kapatid sa point number 4, ang layunin ng bawat lokal na iglesia ay ang mapuspos ng bawat miyembro ng kaalaman sa kalooban ng Diyos at maging kasama niya sa nagtatapos sa gawain ng iglesia. So, from the local members to the local leaders, conferences, leaders, mga kapatid, ang atin pong pinakang goal kung bakit meron tayong pinapanatili natin yung maayos na organization at governance sa church natin so that everyone can be prepared na tumanggap po ng banal na espiritu sa huling panahon at tayo po yung maging kabahagi na nagtatapos sa gawain. So, yun na po yung pinakang mandato talaga ng Panginoon sa atin. So, anything na hindi sang-ayon dyan, sabi nga na Apostol Pablo, ay dapat na itakwil. Ano po? So, nawa, mga minamahal na mga kapatid, tayo magkaroon ng nagkakaisang kaisipan, kakaisipang pananaw, na tayo po ay nais nating mapuspos tayo lahat ng banal na espiritu, mahayag sa atin yung kalooban ng Panginoon, at tayong lahat ay masumpungang gumagawa sa gawain po ng ating Panginoon. So ito po yung purpose ng ating lesson for this lesson 1 ng first quarter ng 2026. Ng una pong P ay
pribilehiyo ng pagiging preso kay Kristo. Number 2, pangunguna ng Espiritu Santo sa pagmimisyon. Number 3, pagpapalaganap ng payak na ebanghelyo. At number 4, pamamahala at pag-organisa. Ito po'y banal na mandato. So in conclusion mga kapatid, ito po ang binabanggit. Pinili kayo, tayo, ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabanal ng Espiritu at pananalig sa katotohanan, kaya manatiling kayong matatag. Sa inyong tapat na paglilingkod sa Kanya, asahan na ang paghatol at pagsalungat mula sa iba, subalit huwag kayong magpadala sa galit o gaganti kapag kayo ay pinagmalupitan ng walang katarungan. Manatiling tapat kay Kristo Jesus at maging determinado sa pagtungo sa langit, anuman ang gawin o sabihin ng ibang tao, dahil ang tungkulin ninyo ay sumunod sa pagpapakumbaba kay Kristo. Mga kapatid, pinili tayo ng Panginoon at bahagi tayo ng misyon. Sa halip na tayo po ay pumatol sa mga masasama na ibinabato sa atin ng kaaway, ang gawin natin ay maging determinado tayo kay Kristo, maging determinado tayong tapat sa Kanya at gampanan yung tungkulin na meron pong pagpapakumbaba. Sa iba po dito, gawin ang inyong mga gawain ng may malinis na puso at buong lakas habang nakasandal sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat maaaring hindi ninyo lubos na maunawaan ang tunay na dakilang kahalagahan ng inyong ginagawa. Ang halaga ng inyong pagkatao ay masusukat lamang sa buhay na inialay upang kayo ay maligtas. So ano ba yung halaga natin talaga? Yung ba sa ginagawa natin, sa paglilingkod natin? Hindi po. Ang halaga ng buhay natin ay nakabase sa buhay na sinurrender ng Panginoon, at yun po si Jesus Christ. So kung si Kristo po yung nabubuhay sa atin at yun po yung nagbibigay ng value sa atin, lahat ng ating gagawin na paglilingkod, mangyayari po yan na ipag-pray natin, magawa natin ng merong malinis sa puso. At ito po ay nakasalig at dependent sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. So in closing po, para sa bawat kaluluwang lumalago kay Kristo, ay may mga panahon ng matinding paikipaglaban dahil sa determinado ang mga kapangyarihan ng kadiliman na hadlangan ng inyong mga pagsulong. Ngunit sa pagtingin sa cross ni Kristo para sa biyaya ay hindi tayo nabibigo, dahil ang pangako ng manunubos ay hindi niya tayo iiwan o pababayaan man, kailanman, at siya ay kasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, mga kapatid, tayo man po ay pinag-uusig, tayo man po ay maraming pagsubok, subalit hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kaya wag po tayong mawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Any situation ng buhay, yan po ay paraan ng Panginoon para tayo po ay magamit pa niya at mas lalo niyang maging instrumento para sa ikaliligtas ng iba. So, tayo po ay nagtapos na sa ating lesson 1. I hope na tayo po ay merong nakuha kahit papano na mga points, mga lessons na mai-share po natin sa ating church, sa ating family, personally magagamit natin sa gawain ng Panginoon. So bago tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Kapag mahal po na yung Panginoon, salamat na inumpisahan niyo po sa amin ang lesson 1 ngayong first quarter ng 2026. At idinadalangin po namin, dakilang Diyos, kami inyong gagabayan, patuloy na tutulungan na ang pagmimisyon ay hindi lamang maging optional sa buhay, kundi ito po kagaya ni Pablo. Saan man kami malagay na sitwasyon, gaano man kahirap ang pagsubok ng buhay, at anuman po ang dumarating sa buhay po namin, kami po ay hindi matitinag sa paglilingkod sa inyo. I-bless Panginoon ng mga viewers, pagpalain ng mga iglesia na kinabibilangan sa kabuuan. Kayo po ang patuloy na makasama namin sa paglilingkod sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So once again mga kapatid, maraming salamat po sa pagsama sa ating 4Ps discussions kung saan we are all learning to pray, prove, practice, and proclaim kung ano po ang binabanggit ng salita ng Diyos. Magkita-kita po tayo next week, Wednesday pa rin po, 6 p.m. para sa lesson number 2 ng ating pong Sabbath School lesson. God bless po at sumayin niyo po ang pakikisama ng ating Panginoon.